been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. God has been my Father, my Savior and my friend. His love was my beginning, and His love will be my end. I could spend forever trying to tell you everything He is, but the best way I can say it is this: God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Katatapos lang po ng paghahatid ko dahil nagkaroon po kami ng prayer meeting kanina at naghatid lang po ako. So, dito na po muna tayo gumamit sa YouTube sapagkat yung hindi po siya makakonect sa Facebook. Ito pong OBS na software na ginagamit ko. Kaya let's use muna po ang YouTube. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita na muli kaming patuloy na makita ang inyong mga ginagawa, pag-ibig, pagsasakripisyo sa amin. Dahil kung meron man po kaming kinakailangan pahalagahan yung pong sakripisyong ginawa niyo sa cross para sa aming kaligtasan, Panginoon. Pinupuri ka namin, bless po lang ng nakikinig, saan man sila naroon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito nga po tayo sa Mark chapter 15, 21 hanggang 32. 21 ng Mark chapter 15, sabi po ng Bible, "And they compel one Simon, a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross, and they bring him unto the place Golgotha, which is being interpreted the place of his skull, and they gave him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. And when they had crucified him, they parted his garment, casting lots upon them, what every man should take. And it was the 3rd hour, and they crucified him, and the superscription of his accusation was written over the King of the Jews. And with him they crucified 2 thieves," yan po ang pamagat natin, "and one of his right hand and the other on his left. And the scripture was fulfilled which
saith, and he was numbered with the transgression. And they that passed by railed him, and wagging their heads, saying, that thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself and come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking, said upon themselves with the scribes, he saved others, himself he cannot save. Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him. Okay? Tingnan po natin yung tips po dyan. Lestes sa Greek, plunder po ang ibig sabihin, and robber. Dalawang uri po yan. Yung number naman po dyan, nasabi ng Bible, scripture was fulfilled, he was numbered with the transgression, ang Panginoon. Alright? Logizomai sa Greek, count. So, naibilang siya sa mga makasalanan, impute. Alright? Yung kasalanan ng tao, ay dinala niya po sa cross. Itong wagging naman po dito, their heads, parang gumaganon move to and fro. Wala, parang ganun it is an expression na hindi niya may ligtas yung kanyang sarili. Sabi niya, destroy niya ang temple, pero itatayo niya ng 3 days. Wala, sabi niya. Kumbaga, it's a sign of mockery. Yung descent naman po dyan, bumaba ka, sabi nila, ng mga chief priest, katabayno sa Greek, come down. Sabi nila kung ikaw yung hari at tagapagligtas. Okay? So una po, they bring him unto the place called Golgotha, which is being interpreted the place of skull. So letter A, they gave him to drink mingled with myrrh, but receive it not. Okay, so binigyan po siya ng wine. So the wine mingled with myrrh was a traditional narcotic drink offered to crucifixion victims to numb their pain. Para tumigas po yung kanyang pain, yung sakit, mga kapatid. But Jesus refused it to fully endure the suffering of crucifixion and fulfill prophecy, demonstrating his commitment to God's will and his purpose of offering his life as sacrifice for humanity's sin, mga kapatid. Hindi niya tinanggap para po ma-endure niya yung suffering and crucifixion in full. Talagang handa po ang Panginoon dyan. So, bagamat ino-operan siya ng pangnam ng pain, pero hindi niya tinanggap. Tiniis niya na lang, kapatid, yung sakit na dinanas niya ng kanyang katawan during his crucifixion. By the way, yung place of skull po ay dahil nga po pag nagkasala ang tao noon na mabigat, sila po yung ipinapako sa cross. At namamatay na lang po doon, iniiwan na nila yung katawan doon, kaya po napakaraming bungo dyan sa Golgotha na yan, a place of skull. Kasi po, pagka nandun na sa cross, nalalaglag na lang po yung buto niya dyan dahil naagnas yung balat, yung laman, kaya marami pong buto dyan. Kaya tinawag po na place of skull. Letter B, they parted his garments, casting lots upon them. So the parting of Jesus' garments and the casting of lots for them held significance as a fulfillment of the Old Testament prophecy, a reflection of the soldiers' indifference and Jesus' humiliation, and a symbolic representation of God's sovereign control over the events surrounding the crucifixion. Kasi po, ito pong parted his garments, prophecy po ito dito sa Salmo 22 verse 18. They parted my garments among them and cast lots upon my vesture. So, napulpil po yan, yung pagkakaslats po na yan. Letter C, and it was the 3rd hour, they crucified him. So, the 3rd hour of the day in the Bible is equivalent to 9 a.m. in the Philippine time, mga kapatid. Sinerch ko po. At alam niyo po ba itong 3rd hour po dito ay kung alas 9 po yan, namatay po siya ng 3 o'clock, akalain nyo kung 6 na oras po siyang nakakrucify at nakapako sa kalagitnaan ng init, kapatid. Talagang tiniis ng Panginoon po yan. Hindi niya nga tinanggap yung pangnab ng pain di ba? Bakit? Talagang fully to experience the suffering. Ganun po ang sakripisyo ng Panginoon at pag-ibig niya po sa atin, kapatid. Ganun po ang hirap na tiniis niya para tayo mapatawad, para tayo iligtas sa impyerno.
para tayo magkamit ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Talagang pinaglaruan ang ating Panginoong Jesucristo. At letter C, with Him they crucified, or letter number 2, with Him they crucified two thieves. One on the right hand and other on his left. Sabi dito sa verse 27, ano ho? Alright, so letter A, the one is the picture of rejection. Yung isa po, tinanggihan niya kasi ang Panginoon. Sabi nga dito sa Luke 23:39, and one of the malefactors were hung, railed on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Reneject niya, hindi niya tinanggap. Instead na panampalatayanan niya, tinanggihan niya po ang ating Panginoon. Letter B, the other is a picture of reception. Dito sa Luke 23:40-42, makikita niyo po dyan na sabi niya sa verse 42, Lord, remember me when thou comest unto thy kingdom. Alalahanin mo ko pagka nasa paraiso ka na. Alright? Kaya nga po, it's a picture of reception. Tinanggap niya ang Panginoon. At ang promise ng Diyos sa kanya, today shall thou be with me in paradise. So kaya nga po napakalaga, instead of rejecting Jesus Christ, pinakamaganda po, tanggapin na natin kasi ililigtas na tayo Sino ba ang gustong mapunta sa impyerno? Wala. Kaya nga po tanggapin natin bilang sariling tagapagligtas. Kung ligtas ka ngayong gabi at hindi ka na pupunta sa impyerno, ibahagi mo ang kaligtasan mo sa iba para tanggapin ang ating Panginoon. So paano nila tatanggapin kung wala silang naririnig? Paano sila walang naririnig? Hindi tayo nagsishare ng gospel. Oho. Kung iniligtas ka ng Diyos, alam mo paano i-share ang gospel, kaligtasan, di ba? Opo. Pero kailangan pong marinig ng mga tao ang kaligtasan na yan. Sapagkat naghihintay lang po sila na magbabahagi sa kanila at sila naman po ay tatanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. No? At letter C, Jesus in the middle is a picture of redemption. Yung nandoon po sa gitna ay picture po yan ng kaligtasan, pagtubos ng ating mga kasalanan. Rejection, reception, and rejection. Ano? So, or redemption, mga kapatid. At panguli, they that pass, yung mga tumawid, and the chief priest mocking. Sabi po dito, sa verse 29 hanggang 32, minamak po nila ang Panginoon, pero sabi ko nga, hayaan lang po natin sila, sapagkat pagka nasa impyerno na sila, sasabihin nila, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon, naniniwala na ako sa iyo. Pero huli na po. So, kinakailangan lang po tayong magbahagi ng kaligtasan ng ating Panginoon, sapagkat meron pong naghihintay dyan na sasampalataya at tatagaw sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon, tayo po ay hindi po naging matigas ang ating puso, hindi binahagi po ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo, kundi tayo po ay nagkaroon ng open heart and open mind at tayo po ay nanampalataya sa Kanya. Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, kaya po tayo iniligtas sa impyerno. At dahil iniligtas po tayo sa impyerno, tayo po ay paroroon sa langit. Ano? Sapagkat ang pangako ng Diyos sa bawat sa atin ay buhay na walang hanggan sa lahat ng tumanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Salamat po sa Panginoon. Diba? Sila, yung mga tao, they wagging their heads. Yung chief priest, inaalipos na siya. Nasa impyerno na po itong mga ito ngayon, yung mga paring ito. Oho. Kasi instead na paniwalaan ng tagapagligtas, natutuwa pa silang pinako siya. Hindi sila nanampalataya. Kaya alam niyo po, tayo salamat dahil madali po tayong naniwala at tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. At balang araw, mamatay man tayo sa lupang ito, tayo po ay nakakatiyak sa langit. At dahil inire-represent po tayo ng isang thief sa cross na nanampalataya at tumanggap sa Panginoon na nagsabi, Lord, remember me when you come to your kingdom. Diba? Kaya tayo po ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa impyerno at nakakatiyak po tayo ng langit. Sa ating pong pagwawakas sa principles of the day, sabi ko dyan, Jesus' crucifixion is for us not to receive condemnation. Number 2, the one who believes in Jesus receives Christ's redemption. Tayo po yan. At sabi ko, nilarawan po tayo ng isa, the picture of reception.
Yung isa, rejection, pero tayo po ay tinanggap ang ating Panginoon. Kaya tayo po nakapagkamit ng redemption ng ating Panginoon, katubusan ng ating pong mga kasalanan. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay ang mga prinsipyong ito. Salamat na kayo po ay namatay para sa amin. At yung hard part ay ginawa niyo na po. Yung easy part na pananampalataya ay ginawa po namin. Tumanggap lamang po kami sa kaligtasan po ninyo, Panginoon, na kayo siya namatay, nilibing at nabuhay na magmuli. Sinampalatayanan po namin kayo. Katulad sa John 3:16 na sabi doon, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Salamat sa pangakong buhay na walang hanggan dahil kami po ay nanampalataya at tumanggap sa aming Panginoon Jesus bilang sariling tagapagligtas. Kayo pong mag-bless sa bawat nakikinig. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement. Dito pa sa YouTube, hindi po nagpapakita yung mga nagpa-pop up po. Kaya magandang gabi po. Saan man po kayo naroon. See you po on our next episode. God bless po.